Isang pinagpalang araw ng pagbubulay sa ating lahat. Maraming salamat sa lahat ng matapat at patuloy na sumasama, nakikibahagi sa ating pagbubulay araw-araw. Ang atin pong pagbubulay ay nasa ika-81st day na tayo ng pagbubulay at ang topic ng atin pong pagbubulayan ngayon is "The harvest is plentiful" o sagana ang anihin. Ang ating scripture reference ay matatagpuan natin sa Matthew 9:37. Ganito ang sinasabi, "Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani." May mga pagkakataon na sa pangangaral o pagtuturo ng Panginoon ay gumagamit siya na kung tawagin sa English ay metaphor o mga salita ng pagtutulad para sa madaling pangunawa ng mga nakikinig. Dito sa ating pagbubulayan, ang ginamit sa mga taong handa ng tumugon sa kaligtasan ay salitang anihin. Sa bahaging ito ng Matthew chapter 9 ay sinasabing sa pagsasagawa ng kanyang mga ministries, ang Panginoon ay nagtuturo sa mga sinagoga ang pangangaral ng mga mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pagpapagaling ng mga may sakit. Nakita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y dito, lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Tulad ng mga nangyayari sa gawain ng pagmimisyon, totoo ang sinabi ng Panginoon na habang dumarami ang kailangang misyonan o paglingkuran, ay kinakailangan ding marami ang mga tagapaglingkod. Maging sa ngayon, tayo man bilang mga co-workers ng Panginoon ay kailangang maging sensitive sa calling ng pag-aani ng mga kaluluwa para sa Panginoon. Kasabay pa rin ay ang patuloy nating pananalangin para sa mas marami pang mga taga-ani ng mga kaluluwa. Kinakailangan din nating ipanalangin ang mga taong handa na tumanggap sa Panginoon, na patuloy nawang i-convict ng Holy Spirit ang kanilang buhay tungkol sa kasalanan, sa pagtanggap sa Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Bilang mga co-workers ng Panginoon, kinakailangan lagi tayong magkaroon ng kahandaan sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa mga taong nais ng Diyos na bahaginan natin ito. Gayun din naman, hilingin natin sa Panginoon na alisin sa ating buhay ang pagwawalang bahala, pagkatakot, at indifference sa mga taong ating makakatagpo sa ating paghayo. Tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tanggapin po ninyo ang aking pagpapasalamat sa pribilehyo na maging isa sa inyong mga kamagagawa sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa mga nangangailangan ito. Lord, pagkalooban nawa ninyo ako ng wisdom, ng kahandaan, at maayos na pananalita sa pagpapaghagi at pagpapaliwanag ng inyong Ebanghelyo upang lalo kang makilala ng mga taong makakausap. Nang sa gayon, ang kanilang mga puso ay maging handa sa pagtanggap sa inyo bilang kanilang personal na tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Yan po ang pagbubulay natin
ngayong araw na ito. At muli, kayo po ay aking iniimbitahan na bukas ay magsama-sama ulit tayo sa pakikinig at pakikibahagi ng ika-82nd na pagbubulay natin. Maraming salamat. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon.